We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. Nag-gets nyo? Ang problema naton subong, taas ang gasolina kag krudo. So doong bilog nga kalibutan, naga-alarmagid. So ari kita subong sa aton nga tema, Faith Moves Mountain. And gingamit naton ang word nga faith sa first Sunday naton sini nga March. Ang letter F, ang faith nga naga-move sang aton nga mga problema, amo ang faith nga naga-focus kay Christ. And letter A, ang faith nga naga-aplikar sang pulong sang Dios nga aton na pamatian, gina-apply naton sa aton nga kabuhi. And subong nga tion, letter I, amo ang intimate with the Lord. Ina balang pagtuo nga lapit kita sa aton nga Dios. So diretso kita basahon naton ang pulong sang Dios sa may Psalm 127 verse number 4. Let us read all together. Begin. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Mga muyo kita, anay. Amay namon nga langit nun, nagapalapit kami Ginoo sa imo subong, nga presensya, yang tagsa-tagsa namon Ginoo katagipusoon nagapaubos, nagapangayo sang kapatawaran sa amon nga mga sala. We pray Ginoo nga ikaw gid magahatag sa amon sang wisdom and understanding kung paano Ginoo namon maaplikar ang imo nga pulong. Kabay pa Ginoo ang imo nga pulong mangin armas namon kag taming sa masunod nga semana sa amon pagtubang sa mga baslay sang yawa kag problema diri sa kalibutan. Gapati kami Ginoo nga ikaw gid ang magabulig sa amon, magahatag sa amon sang strength and wisdom sa pagatubang sinitanan. And Lord, I pray nga ikaw man magagamit sang imo kubos nga alagad sa pagdulong sang mensahe sa imo nga pulong. Use me, Father, for your honor and glory. In Christ's name we pray. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Intimate with the Lord. Ano bala ang ara sa mga taho nga lapit sa aton nga Ginoo? Ang verse nga Psalm 127 verse 4 nagahambal ini sang pagkalapit ni King David sa aton nga Dios. Na-realize niya nga ang problema sa kalibutan daw wala untat. So nga mas maayo na lang gid nga bisan isa ka adlaw ako upod sa Ginoo nga mag-upod ako sa mga taho sa malawig nga panahon nga puros malang ugtas kag problema. Gusto ko maupod na lang gid ang akon nga Ginoo. So isa si David sa taho nga malapit sa Dios. Nagsiling siya nga 7 times a day. Nagalantaw siya kag nagahusisa sang pulong sa aton nga Ginoo. Anong ara sa mga taho nga mga lapit sa Dios? Number 1, ara sa ila ang engagement. When you say engagement, it means an active two-way connection. Kumbaga sa aton nga mga cellphone, naka 5G ikaw. Naka 5G ang imo nga internet. Baskog ang imo connection sa aton nga Dios. It means nagaintindihanay kamo sang Dios. Makaistorya ikaw sa iya, siya man makaistorya sa imo, intindihanay kamo nga duha. The Bible says in Philippians chapter 4 in verse number 6, hindi kamo magpalibog sa hindi importante nga bagay, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. May nagsaling, di bala, Pastor, ang Dios naton nakahibalo na sang tanan nga kinanglanon? Wala pa ta kapangayo sa iya, balaan niya ng aton kinanglan. Tinga kinanglan gid nga, let your request
be made known unto God. Nga sugidan pa naton siya. Kinanglan ta magpalapit sa iya, kag magsugid sa iya, because gusto sang Dios ang aton nga tsimpo. Gusto sang Dios ang aton nga intimacy, ang aton nga dependence. Gusto yan na mabatsyagan. That is why nagsiling siya, let your request be made known unto God. Ipabatsyag sa iya ang pagkakinanglanon mo sa iya. Si Job, isa ka taho nga remarkable ang iya nga kabuhi. Wala siya nag-aaway, hindi man siya kusog na tawo, pero ini nga taho tuman kalapit sa Dios. Si Job kabalo kita sang iya nga problema. Napatay ang iya nga pulo ka bata sa isa lang kaadlaw. Siguro diri sa aton wala pa sing taho diri nga nakaagom sang inagyan ni Job. Na nadula tong iya nga mga kasapatan upod sang iya nga mga servants, iya nga manggad, iya propiedad, wala na. And then dugay-dugay, nadula naman ang iya nga health. Nangin masakiton siya. And then ang iya nga friends, and then ang iya nga asawa, hindi naman sa iya. Karon si Job, isa man lang ini kataho, nga may ara man sang pag-question sa aton nga Dios. Iti hindi man siya kaintindi sa iya inagyan. Siling niya sa may chapter 7 verse 1, therefore I will not refrain my mouth. I will speak in anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Siling ni Job, mareklamo gid ko sa Dios. Tanan ko nga mga kapait kagibubunot, ipamangkot ko gid sa iya. Because hindi sa kaintindi sang iyang kahimtangan. In verse number 20, malumpat kita, I have sinned, what shall I do unto thee? Kung sa aton bala, Lord, ano akon sala? Anong ginihimo ko sa imo nga ginamo mo ko sini? O thou preserver of men, why hast thou set me as a mark against thee? Nga ako gidya ang imo nakita. Sa aton, ako naman imo, Lord, nakita. Lord, ako naman ang imo ginpaukpan, so that I am burdened to myself. Ako gidya, Lord. Karon ang Ginoo, sa damo nga question ni Job, ang Ginoo nagsabat sa iya. Hindi sa iya nga pamangkot, kundi nag-explain sa iya kung paano sang Dios gintuga ining bilog nga kalibutan. Siling sang Ginoo sa may Job 38 verse 2. Ginsabat man sa sang Ginoo pagi sa pamangkot. Amo ni si Jesus, kung mangkuton siya sa mga Pharisees, ang iya sabat pamangkot man. Siling sang Dios, sino ini nga nagapamangkot nga wala sang may nahibuluan? Sino ini nga pamangkot nga do palagpat iya pamangkot? Ano gid ang nabalaan mo? Siling sa Ginoo, sagi ikaw pamangkot. Verse number 4, where was thou when I laid the foundation of the earth? Job, kadamo ka sang pamangkot sa akon, gina-question mo ang akon nga gahom, ang akon nga pagka-in control, diin ikaw sang tion nga gintuga ko ining pundasyon sang kalibutan. Abi ihambal kon naintindihan mo. Who hath laid the measure thereof, if thou knowest, or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundation thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? Ginexplain sang Dios, amo kuni magtugas ang kalibutan, may pundasyon, may cornerstone, may mga amuni, tanan gintuga ko. Ginexplain dira sang Dios sa may chapter 38. And then si Job, anong iya respond sa iya nga problema? Ano iya respond sa Dios sa mga bagay nga hindi iya maintindihan? Siling diri sa chapter 42 verse 1, then Job answered the Lord and said, pagkatapos ang Diyos ginexplain sa iya, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee.
Wala sang paminsaron nga hindi mo nabalaan Ginoo. Verse number 3 lang tawan nyo. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not. Lord, suri lang agin pamangkot ko na sa imo. Suri lang kay wala ko kaintindi. Things too wonderful for me, which I knew not. Pasensya lang, Lord. Hindi ko balaan ang tanan. Hindi ko kaintindi. Saling diyon ni Job, have heard of thee by the hearing of the ear. Sang una, nabatian ko lang ikaw sa mga sugid-sugid sa mga taho. But now, mine eye seeth thee. Wherefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Anong natabo kay Job? Sa piyak sang grabe nga problema kag kasakit nga iya ginalukdo. Ang problema ni Job na solve psychologically. And pagkatapos na solve ini physically. After na intindihan niya ang Diyos. Paano niya naintindihan ang Diyos? Kung nagaistorya siya perme sa Diyos. Mga utod, the more nga nagaistorya kita permigali sa Dios, the more nga ma-understand or maintindihan naton ang Dios. Amo na ang kinanglan nga may engagement kita sa aton nga Ginoo. Ano ka dugay or ano ka pirme naton ginaistorya ang aton nga Dios. Siling sang Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful. Now, ini nga verse nag-refer kay Jesus. Ang iyang ngalan ginatawag nga makatilingala. And then what's next? Counselor. It means siya ang aton nga manuglaygay. Siya ang aton nga advisor. Sino ang ginapalapitan naton sa tion nga may problema kita nga hindi masarangan? Ariyo? Counselor? Magkonsulta ikaw sa abogado? Kabalo ka mo pilang bayad sa isa ka consultation? 5,000, 4,000, 2,500, or 3,000. Ang Ginoo, libre magpakonsulta sa iya. Libre mangayo advice sa iya. His name shall be called Wonderful Counselor. I'm sure mga utod ko, tanan kita may mga problema nga ginatubang sa aton kabuhi. Have you tried mamangkot sa aton nga Ginoo? Manuglaygay sang tanan naton nga mga ginaagyan sa kabuhi. The Bible says in James 1:5, if any of you lack wisdom, kung hindi kita kabalo sang aton nga himuon, kung hindi kita kabalo magsulbar sang aton problema, mamangkot kita sa Dios. Kaya ang aton nga Dios nagahatag nga wala sing pugong-pugong. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knewest not. Ipakita sa aton sang Dios ang mga grabe nga butang nga wala pa naton na eksperyensyahan. Sa mga nagliligad nga mga midweek service, may utod kita diri nga nagtestimony, isa ini siya ka blind, si Sister Alma Tuling. Sila niya, mayugid ang Ginoo. Kaya ang cellphone sang bata ko nawigit sa jeep. And then gintrace namon kung diin na to sa GPS. Digto ayon sa may likod sang UI. And then dugay-dugay na dula. Nangamuyo ko. Pila ka adlaw, grabe akon pangamuyo. Nga tani mabalik ang cellphone ko. Pero wala gid. And then sa sininga adlaw, may nagkadto sa clinic. Gapang masahe na sila, ara na sila sa tunga ayon. No? Sa may 1688, may nanawag sa iya. Ang imo nga cellphone, ang cellphone sa bata mo, ari di sagwa. Tingala sa, nga ara sagwa. Kay gali, ang nagkuha sang cellphone,
Gintuy-tuyan sang Dios nga magpakayo sa ano tawag sa mga nagakayo sa cellphone? Mga electrician. Malipat. Hindi ko bati. Technician. Gintuy-tuyan sang Dios ang nagkuha sang cellphone sa may technician didto mismo sa may 1688. Kagang technician mismo kilala ya ang tag-iya sang cellphone. Ginsugid ya, o yung cellphone mo totoo. Ipagawad pa tani. Siling sang technician mismo. Sir, kung ipagawad mo ni, dalahig ikaw, idakpon ikaw, kay ginkuha mong hindi imo. Siling sang nagkuha. At isig hindi ko na lang pagpagawad, imo na lang na. You see, kung nag-istorya kita sa Dios, ang Ginoo kabalo sang tanan. Kasarang siya magdala sang tawo nga nagkuha sang cellphone mo mismo sa imo. Amo na kaalam sang aton nga Dios. He will show us great and mighty things nga wala nato na maminsar. Amo na kagrabe ang aton nga Dios. In Revelation chapter 3 verse number 20, siling sang Ginoo mismo, lantawan nyo, nagatindog ako sa pirtahan, kag nagapanuktok. If any man hear my voice, and open the door. Ano ang bal niya? Kung buksan talang ang Diyos sa aton pirtahan sa tagipusoon, gusto sang Diyos magkadto sa aton, sila nga, I will come into Him and will sup with Him and He with me. It means gusto sang Diyos nga mag-upod sa aton, mag-spend time sa aton, magkaon, mag-celebrate, upod sa iya, kag mag-fellowship. Gusto ya sang Diyos mag-istorya kita sa iya. Ang pamangkot, gusto ta mag-istorya sa Diyos. Engage with God. Number 2, at ang ara sa mga taho nga intimate sa aton nga Diyos. Experience. Magambal ikaw experience, madalom ina nga kag malawig nga pag-updanay sa aton nga Dios. Much time and fellowship. Ang mga tawo nga lapit sa Dios, damo nga tsimpo ginspend nila sa aton nga Ginoo. Kag kun damo gani nga tsimpo, kag malawig nga tsimpo nga ginaspend ta sa isa ka persona, anong matabo? Nagadevelop ina sang knowledge and understanding sa isa ka persona. Di bala kung malawig mo upod ang isa ka taho, mas makilala mo pagid siya sang madalom nga pagkilala. Example, akon nga asawa, sobra na kami 3 years go up the nine. Balaan ko ang mga tion kung nagalain iya nga buot, bisan di siya magambal sa akon. Why? Lawig nga tsimpo upod ko sa iya mo. Bisan hindi na siya magambal sa iya nga hulag, sa iya nga pang giho, balaan ko na nga nagalain buot ya. Amo man na kung malawig nga tsimpo ang ginspend naton sa Dios, na experience naton siya. In Psalm chapter 90 verse 10, the Bible says, "And they that know thy name will put their trust in thee." Ang word diri nga know, in Hebrew word ginatawag nga yada, it means experience and intimacy. Hindi lang na head knowledge, kilala mo ang Ginoo, kilala mo iyang ngalan, batian mo iyang ngalan, pero iya nabot sa lingon nga nag-upod kagid sa iya, kaglapit gid kamo. For example, tanan diri sa aton kakilala sa ngalan sa aton presidente. Ang presidente sa Pilipinas, balaan ko na si Bongbong Marcos. Yung pamangkot, kilala ka ni Bongbong Marcos. Siya ya kilala mo. Pero siya ya, basta hindi ka kilala sa aton. Amo nang kinalain sang word nga experience. Dapat kilalanay kita sang Dios. Dapat na eksperyensyahan naton siya. Si David, lantawan niyo iya nga kabuhi. Paano ni David natubang ang ining higante
nga bisan si King Saul na kulbaan gani magatubang. Bata pa lang niya, that time si David, soltero. Paano yan na ginatubang? Paano yan na nasarangan nga hindi siya makulbaan? Natubang niya na because of his experience sa Ginoo. Upod ang Ginoo, samtang ginaaway ang leon, upod ang Ginoo, samtang ginaatubang niya ang bear. Siling ni David, in 1 Samuel 17:37, "The Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine." Experience naton sa Dios. Amo ang nagabulig sa aton nga magatubang naman sa bag-o naman nga challenges sa kabuhi. Ang masubo kung ang experience naton sa Dios ginatalikdan ta. Ang masubo nga kung ginabayaan tang Dios, ano aton experience sa iya? Amo na nga dubudlayan naman kita magatubang sa masunod naman nga mga problema kag level sa mga problema sa aton nga kabuhi. Siling ni David sa may Psalm 23 verse 1. Remember, si David isa man ka shepherd that time. And kabalo siya kung anong obra sang shepherd. And experience ni sa iya kabuhi ngang Ginoo nagtuy-tuy sa iya. He said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Siling niya sa may verse number 4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, bisan maglakat ako sa valley, sa landong sang kamatayon, I will fear no evil, for thou art with me." Ano nang iabot sa lingon? Galakat sa mga lugar nga nakulbaan pero upod ang Ginoo. Amo nang gadula kulbaya. "Thy rod and thy staff, they comfort me." Now, the best lessons in life are in the valleys. Abi naton ang mga best lesson sa aton kabuhi ato lang mga bugana kita, mayo aton nga lawas, mayo aton kaimtangan, or may blessing kita. Pero ang pamaagi gali sa Dios nga ma-experience ta sa sang lubos kag maka-learn kita sa mga madalom nga lesson sa kabuhi sa mga tion nga mabudlay. Tion nga mga mabudlay. Gani ang lesson diri, hindi kita maglikaw sa mga tion nga kung sa diin problemado kita. Hindi naton pagbayaan ang aton nga Dios kay may ginatudlo na ang Dios sa aton. Sa mga mabudlay nga mga panahon, muna nagambal ang Colossians 2:6, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord." Sa mga nagbaton na kay Jesus, sa mga anak sang Dios, aring hambalya. Anong hambalya? "So walk ye in Him." Sa tanan nga mga anak sang Dios, ginatudloan kita nga dapat maglakat kita upod sa aton nga Ginoo. Eksperyensahon ta siya. Because ang kalabanan sa aton nga paglakat upod sa Ginoo ara sa mga mabudlay nga mga tinion. Kag amo ina ang mga memorable nga bagay, ang mga mabudlay nga mga tinion. Lantawan niyo bala ang Galatians chapter 5. Verse number 22. "The fruit of the Spirit is love, joy, peace." Nami, no? Ang bunga sang Espiritu, it means kung nagapuyo siya sa aton nga kabuhi, magagwain ng love, joy, and peace. Nami. Inang love, joy, and peace, nami na iya. Pero, hindi lang amuna dapat. How about long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.
Hindi niya nami. Paano maangkon ang long suffering? Kung may mga pag-antos ikaw, hindi ka man makaangkon sa pamatasan nga malawig ang imong suffering or patience kung wala ikaw sang mga problema. For example, hindi ka man kaangkon sang patience sang sakit, was ginag-gout ikaw, di grabe na antos mo sang gout, sakit-sakit ina, o kung sakitan ikaw tiyan. So, paano mo ma-apply ang long suffering? Dapat maagyan mo na. Hindi mo na maangkon ang long suffering kung wala mo na maagyan ang pag-suffer. How about gentleness? Paano ka maging gentle? Kung may taho dira nga nagapakahuya sa imo, amo nang tion nga mangin gentle, ikaw okay ka man gyapon. Hindi ka bastos. Hindi ka haras-haras. How about goodness? Maayo ikaw sa mga taho nga maayo sa imo, maayo ka man sa mga taho nga hindi maayo sa imo. That's goodness. Amo nang goodness of God. Sila nga ginapaulanan niya ang mga malaot, ginapaulanan niya man ang mga maayo. How about faith? Paano mo maangkon ang faith? Kung may kwarta ka? No. Ang faith nagaabot kung hindi mo makita ang mga provision sang Dios. Budlay ni. Meekness. Temperance. Sumadugo ini nga bagay. Iban gapalagyo kay budlay. Gusto nila love, joy, peace lang permi. Love, joy, peace lang taya. Hindi na taya sa long suffering, gentleness. So, hindi kita malagyo. Iban, gamay nga diferensya, gamay nga istorya, gamay nga discouragement, gamay nga kinawadon, gamay nga masakit, dayon sunggod. Dayon untat. Sa naagyan ko, eksperyensya ko sa kabuhi, no? Kung tanan-tanan nga insulto, panghikay, pamahog, pakahuya, panumboy, pagtraidor, kung ginbatsyag ko gid tanan-tanan ini sa akon kabuhi, wala ko diri subong katindog. Hindi ko subong magwali sa inyong pulong sang Dios. Pero tanan ato nga mga kalain sa kabuhi, amo to ang gingamit sang Dios nga magmold sang akon karakter para makalambot ako subong sa sining adlaw. Eksperyensya ko to. Gani ko nagaagi kita subong sa mga mabudlay nga panahon sa aton kabuhi. Eksperyensya ha ang Dios. Kay dira ikaw may matun-an nga mga importante nga lesson sa imo kabuhi. Walk with God. Experience God. No wonder siling ni Jesus in Luke 9:23, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Sila nga bahi dira ang imong kaugalingon, kalimti dira ang mga gusto mo, kalimti dira ang ego mo, imo nga pride bahi dira. Whatever happens, you follow me. Whatever you see, whatever you heal, whatever you feel, fix your eyes on the Lord Jesus Christ. He is the author and finisher of our faith. Ikatatlo, ano ang ara sa mga taho nga intimate sa Ginoo? Tandaan nyo ni, ka-importante ni. Ang mga tao nga intimate sa Dios, naga-enjoy upod sa Dios. Ga-enjoy ka mo upod sa Ginoo? Amen? Okay, mayugid. May brother kita diri subong, si Brother Ray, 16 years, wala siya lakit anay sang iyang nga bata. Nagligad lang ng mga sinimana, nag-abot, pila ka adlaw, brad, inyong of the night sa bata mo. 7 days. Dasig lang, no? Doon nagmisok ka lang. Because ang taho or persona nga palangga mo, pag upod ka mo, do ka dasig lang. Di ba? Pero ang persona nga kontra mo, bisa nag-updanay lang ka mo sa elevator, pakadto sa 3rd floor, do isa ka semana, matsyag mo. Gidugay man ni magsaka ang elevator ni man.
Hindi mo siya love mo. Pero kung love mo, kanami magupod siya, ka-enjoy ikaw. Amo ning hambal sang Psalm 16:11. Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Dapat naga-enjoy kita kung tutuod kita nga intimate sa aton nga Dios. And si King David, isa ka taho nga perti kalapit sa aton nga Dios. Gintawag siya gani nga a man after God's own heart. Parehos sila tagipusoon sang aton nga Dios. Psalm 84 verse 10. Sila nga, for a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wicked. Gusto niya mag-upod sa Ginoo, nalipay saya. And then he said in Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Experiencehan nyo man sa inyong kabuhi. May naghagad sa inyo simba, nalipay man kamo. Bago may naghagad sa akon nga magsimba, nalipay gid ko nga kadto naman ko sa simbahan. O kon Domingo naman, ma-offering naman ko. Domingo naman, kadto naman kami to sa church. Maplite kami, ma-offering, mailis ng bayo, mapuli. Amo lang na. Ka-boring man to kay pastor. Dara naton makita kung tutuod kita intimate sa aton nga Dios. Hindi lang si David, si Mary of Bethany, ang utod ni Martha. Duha diri ka istoryano. Ang ini nga pihak, nagahambal si Jesus, ara siya sa may tiilan ni Jesus. Ang sa pihak naman nga picture, ginula iya. Ang iya ginsupot nga ointment, pinakamahal, sa tiil sang aton nga Ginoo. No wonder siling ni Jesus in Luke 10:42, Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Ano ang mga manifestations nga naga-enjoy kita sa aton nga Ginoo? Makita na sa aton kabuhi mo. Kung naga-enjoy kita upod sa aton nga Dios, kung intimate kita sa aton nga Dios, makita na siya. Example, nagakadto ikaw sa church. Okay? Hindi mo mahambal nga intimate ikaw sa Ginoo nga wala ka nagapamati sang iya nga pulong. And then, isa ka bagay nga manifestation, amo ang pagkanta, pagdayaw sa Dios. Kung intimate ka sa Dios, ginadayaw mo siya. Nalipay ka mag-ambahan para sa iya nga kadayawan. And nanamian ka man magtuon sang iya nga pulong. Wala ka na boringan mag-Bible study. Dumduman ko sang una, sang iyang people ko, sang bag-o lang kuya bala nakakilala sa Ginoo. Kundi na to yung mga ginatudlo ang pulong sang Dios, mga conference ka. Kaya latas kami na iya. Kundi ito yung may walalihan sa market, sa may kilid sang dalan, digto kami. Kundi ito yung may Bible study, digto kami. Hindi ko duway kuya natakan. Kundi ito may debate, digto man kami. Pulong sang Dios. Kung ikaw ang palangga mong Ginoo, hindi ka matakan sa iya. Hindi ka matakan magtuon sang iya nga po, hindi boring sa imo ang pag-study sang Bible. And, paghatag. Muna bilang ang Bible, you can give without loving, but you cannot love without giving. Gagwa ginaya sa aton nga lawas. And then, fellowship with the brethren. Dapat nagaupod ka man sa mga anak sang Dios. Hindi nga anak ka sang Dios, digto kaya nalipay sa mga hindi anak sang Dios. And then, kung naga-enjoy ka sa Ginoo, naga-enjoy ka man nga nagalambot sa punto nga ikaw nagidya ang nagatudlo sang iya nga mensahe kag maayo nga balita. Lan taon tani sa aton kabuhi kung may amo kita sini nga ginabatsyag. It means
Lapit kita sa aton nga Dios. Para sa inyo, burden ini bala sa aton nga kabuhi or blessing sa aton nga kabuhi? Dapat blessing ini sa aton nga kabuhi. In 1 John 5:2-3, siling ni Apostle John, by this we know that we love the children of God when we love God. Palangga ta kuno ang mga kabataan sang Dios kun palangga tang aton nga Dios. Mangkutang imo tupad, Brad or sis, palangga mo man ko. Amo ni ambal sang pulong sang Ginoo. We know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ano ko nang balya? Ang mga mando sang aton nga Dios hindi mabugat sa aton nga tagipusoon nga sundon. Hindi mabugat. That's why mga nanay kag tatay, balaan nyo na ang bata nyo, palanggaya ka mo kung hindi, suguan nyo bla. Kung hindi magpati, balaan nyo na. Pero kung nalipay sila nga magtuman sang inyo nga mga mando, mag-ana sa ila nga tagipusoon. Ginsugo ko ni mama, ginsugo ko ni papa. Yes, mapalipay ko sa. Mabalaan ta na. Saling ni Jesus sa may John 15:11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Gusto sang Dios ang iya nga kalipay magpabilin sa aton, and that your joy might be full. Ano niabot sa lingon, Pastor? It means when we are intimate to Him, His happiness becomes ours. Kung lapit kita sa Dios, kung anong ginakalipay sang Dios, amo naman ang ginahandom naton nga aton ikalipay. For example, kung si nanay kag si tatay mo gusto yang magtuon ikaw para paglambot sa graduation, may medal ikaw or may award ikaw, kung gintuman mo na, kag naangkon mo ang award or medal sang tion sang graduation, kita mo si mama ag si papa mo gangirit-ngirit, ikaw sa sina nga tion, malipay ka man. Kaya ang ila ginahandom, para man sa imo nga katuhan. So, intimate with the Lord. Kita bala intimate sa aton nga Ginoo? Kita bala naga-engage sa aton nga Dios? Naga-istorya kita bala sa iya? Kilala kita bala sang Dios? Ikaduwa, gina-eksperyensya ta bala ang aton nga Ginoo sa mga tion nga mabudlay, sa mga tion nga ginasugo yata, sa mga tion nga may mga mission kita nga tapuson. Ikatatlo, naga-enjoy bala kita upod sa aton nga Ginoo. A man intimate with the Lord is never be intimidated by the world. For he who exalts in the King on the throne is never shaken by the powers unknown. Huwag kita labot kung magtaas ang krudo o kung gasolina, magtaas ang balaklon. Ang pinaka-importante sa tanan, napit kita sa aton nga agalon. Mga muyo kita. Amay namon nga langit noon, nagapasalamat kami sang imo nga pulong nga amon nabatian sa sining adlaw. Amon pangamuyo, Lord, nga focus kami Ginoo sang amon nga relasyon sa imo, sang amon nga intimacy. Bisan pa Ginoo ini nga kalibutan, puno na lang Ginoo sang malain nga balita, puno na lang Ginoo sang kagamo. May ara kami Ginoo sang secret place.
nga naghatag sang kalinong sa amon tagipusoon. Kung kami permi nagaistorya kag intimate sa imo. Ginoo, ga-pray kami ang tagsa-tagsa ka mga anak nimo Ginoo. Hindi malingkang sang pagtayog sang kalibutan Ginoo, parte sa gira, parte sang inflation, parte sa mga sari-sari nga masakit nga nagasulod. Kundi Ginoo, mangin mabakod kami, bangod kay may ara kami sang Dios nga lapit sa amon, kag hindi magpabaya sa amon. Ginoo, buligi kami Ginoo. Halos adlaw-adlaw nga tanan, i-develop namon Ginoo ang intimacy sa imo. Tudloy kami kung paano mga muyo. Tudloy kami Ginoo kung paano magtuon sa imo nga pulong. Tudloy kami Ginoo kung paano mag-meditate kag maintindihan namon Ginoo ang imo nga mga plano sa amon kabuhi. Kay kung kami tanan nagatuon kag kahibalo sa imo nga plano, ining mga kagubot sang kalibutan, isa lamang ini Ginoo sa mga fulfillment nga ginahambal sa imo nga pulong. It means Ginoo, malapit na ang imo nga pagkari. Kag malapit na ang amon nga redemption. Gani Lord, tagai kami siyang kabakod sa pagpadayon, tubtob ikaw magabalik kag magakuha sa amon. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manuluwas. Amen. We praise for